Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Eto na nga po mga minamahal, papalapit na po actually bukas. Mamaya na, papasok na po ang taong 2026. Happy New Year! Manigong bagong taon sa inyong lahat. So kahit pa nagbago na ang taon, ito yung pinagtatataka ko. Yung utak, yung sentido komon ni Senator Robin Hood Padilla, abay bakit parang naiwan sa panahon ng mga dinosaur? Can you imagine Hindi ata alam ni Robin Padilla yung ibig sabihin ng ekonomiya. O, tingnan ninyo. Sabi dito, sunugin daw ang mga kinurakot na pera. Okay. So, posible umanong maging solusyon sa matagal ng problema ng korupsyon sa bansa ang pag-demonetize sa 1,000 banknotes. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla. So, kumbaga ang tinutukoy niya mga minamahal, para maiwasan yung korupsyon na yan, abay, mas mainam na lang na sunugin yung mga pera noong taong 2019 ba yun? Anong year ba yun yung sinasabi ni Robin Padilla? Taong January 1, 2020 hanggang September 30, 2025. So, yun po yung gustong ikonsidera ni Senator Robin Hood Padilla, kaya siya naghain ng Senate Resolution number 192 na nag-uutos sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, na reviewin at ikonsidera ang pagpapademonetize sa 1,000 banknotes na ini-issue mula 2022 January 1 hanggang 2025 September 30. So, ewan ko ba dito kay Senator Robin Hood Padilla, mga minamahal, no? Literal na sound bites, pa-viral lang na linya, emotional bait, 'di ba? Political tactics. Walang maayos na programa itong si Senator Robin Hood Padilla. Hindi ba alam ni Senator Robin Hood Padilla na magkakaroon ng economic chaos? Magkakagulo ang mga Pilipino. Oo, kapag dineklara na wala ng halaga sa darating na araw, kunyari nagpatupad siya ng batas na to, tapos 1 month lang yung palugit na dapat susunugin na yung mga banknotes. Hindi ba alam ni Senator Robin Hood Padilla na magkakaroon ng panic withdraw ang mga tao? Bukod pa dyan, bababa ang tiwala ng Philippine currency, bababa ang halaga, at aakyat ang presyo ng mga bilihin. Magkakaroon ng mga black market at maapektuhan yung banking system. Hindi ba yun alam ni Senator Robin Hood Padilla? Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung corruption, hindi porket na dinemonetize mo, pinawalang halaga mo na yung halaga ng 1,000, hindi ibig sabihin nun, mawawala na ang mga nakaw na pera or yung mga magnanakaw. Alam mo ba, Senator Robin Hood Padilla, kung ako lang din yung magnanakaw, tapos meron akong sandamakmak na halaga ng pera, tapos sasabihin mo na mapapawalang halaga na yung sentimo ng 1,000, ang gagawin ko, una kong gagawin yan, bibili ako ng napakadaming gold. Diba? Bago pa mangyari yun, bibili ako ng napakaraming gold. Pangalawa, gagawin ko na lang dolyar yung pera ko. Mag-open ako ng offshore accounts. Bibili ako ng properties, mga hidden investment. Matatalino ang mga magnanakaw, kaya nga sila nakapagnakaw kasi matalino sila eh. Di ba mga minamahal? Ngayon, sino nga ba yung pinaka-apektado dito? Walang iba, hindi yung mga kurap, kundi yung ordinaryong Pilipino. Hindi man lang inimagine ni Robin Padilla paano yung mga nasa probinsya na mga walang bank access. Paano yung mga taong ang naipon lang talaga nila is yung cash sa bahay nila. Paano yung mga taong nagtitinda lang. Paano yung mga taong walang savings account. Tapos biglang mawawala ng halaga ang 1,000 or yung mga papeles na pera, 'di ba? Tapos sasabihin ni Robin Padilla na yan yung solusyon sa korupsyon. Abay, hindi solusyon yan, Senator Robin. Disaster ata yung hawak mo. Disaster ata yung gusto mo. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga minamahal, magkakaroon talaga dyan ng economic chaos. Kasi unang-una, magpapanic withdraw yung may mga pera. Bababa talaga yung currency ng Philippine peso. At beside dyan, syempre magpapanic buying na din.
ang mga Pilipino kasi isipin nila saan ko dapat uubusin tong cash na to, 'di ba? Ganun na mangyayari. So, hindi to haka-haka mga minamahal. Actually, nangyayari na din ito sa ibang bansa. Ngayon, ano yung naging resulta? Gutom, kahirapan, chaos, 'di ba? Ngayon, solusyon ba yan, Senator Robin Hood Padilla? Or baka naman, nag-iisip ka na naman ng panibagong dagdag problema. So, hindi lang kasi tutungkol dapat sa emosyonal ang pinag-uusapan natin dito. Yes, may mga batas tayo, pero hindi dapat basta-basta sinusulong. Oo, yung, lalo na yung usaping pagsusunog ng pera. Dahil ang pera ng Pilipinas ay pag-aari po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po yan personal na property. So, illegal ang intentional na distraction or legal tender, kagaya ng sinasabi ni Robin Hood Padilla. And the government cannot just avoid the legal money na naayon lang sa kapritso or drama lang ng isang senador. May constitution tayo, may due process tayo, may economic policy tayo. So, hindi porket gusto mong magmukhang hero sa mamamayang Pilipino, abay, ganito yun na yung ikikilos mo. Sunugin ng pera. Gagawa-gawa ka ng ideya na parang hindi mo man lang pinag-isipan at wala man lang legal foundation. Diba? Senador ka ba, Robin? Magto-2026 na, wala ka pa din character development. Hindi yung tunay na solusyon. Kung gusto mo ng tunay na policy, huwag kang pa-soundbite. Oo. Gamitan mo ng utak, research, economic studies, legal constitution. 'Di ba? Wag yung parang shock value lang yung gagawin mo eh. Senador ka ng bansang Pilipinas. Hindi ka naman ata scriptwriter, no? Hindi ka action movie star. Hindi ka naman ata director ng isang eksena. Ikaw ay isang policy maker. Ang trabaho mo ay mag-isip ng matatalino, responsable at mga ligtas na solusyon. Gusto mo pala na matanggal ang korupsyon, gusto mo palang lumaban sa korupsyon, ba't di mo tawagin or suportahan ang pagpapatawag ng ICI kay Pulong Duterte? Anyway, mga minamahal, kung tunay na solusyon ang hanap mo, dapat palakasin natin ang COA audit's findings, di ba? Speed up yung corruption cases, i-digitalize natin ang lahat ng government transactions, di ba? Transparency sa budget spending, strong whistleblower protection, 'di ba? Yung mga nagsasalita diyan, bigyan ng protection, lifestyle check, lahat ng mga public official, independent and anti-corruption courts. Yan ang tunay na laban. Hindi yung apoy, hindi yung pagsusunog, hindi yung padalos-dalos na desisyon. Corruption, mga minamahal, is not defeated by burning money. Corruption is defeated via justice, accountability, and strong law. So, yung solusyon ni Robin Padilla, napakababaw. Mas lalo mo lang binigyan ng mas malaking problema ang bansang Pilipinas. Yes, totoo, hindi biro ang corruption, pero hindi rin biro ang paglalagay mo sa kapahamakan ng ekonomiya at definitely hindi biro ang buhay ng Pilipino. Kung senador ka, dapat may critical thinking ka. Hindi critical damage, yung ginagawa, yung gusto mong dalhin. Kung mababatas ka, dapat nag-iisip ka bago magsalita. Hindi ka nag-iisip kung kailan mo na ginawa, tapos kapag nangyari na, doon ka palang mag-iisip. Huwag pa epal, huwag puro drama, huwag puro pa headline lang. Diba dapat may utak din? Diba mga minamahal, itong pinaglalaban ni Robin Padilla, lakas ng tama mo Minsan, kailangan din natin mag-isip-isip, Kakahiya yung mga desisyon na ginagawa mo, mga minamahal, ano yung masasabi nyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.